Next question, Kuya Dong. Ano to? Reunion mo with Polo and Dominic Zapata. Very TGIS coded. Yan. So, Natumbok mo. kamusta yon? Grabe. Ito nga, sa set wala kaming ginawa kundi manood ng mga dating TGIS namin. Sakto kasi Oo, meron. kasi ngayon nasa YouTube Oo. eh, di ba? Parang, tapos pinapanood, tawan-tawa kami sa mga pinagagawa namin nun. So si Direk Dom, yun din ang unang show niya. Yun din ang unang show namin ni Paul. Yeah. Ang daming firsts namin. And nakakatuwa na naging reunion project namin ito. We cannot stop talking about the 90s. We really love that experience. One thing na lagi nyo napapag-usapan or nabibring up. Si Polo, yung parating namin, yung mga kalokohan namin noon. Pero yung mga ayos lang naman. Ako daw nagturo sa kanya mag-drive. Ako ba? Oo, ako pala. Oo, di ako pala. Oo. Tapos, pag wala kaming taping, gumigimik kami. Kami nila Dino Guevara. Yeah. Yeah. Then about the Master Cutter, parang among the shows na action, ito yung ang lalaki ng mga eksena talaga na ginawa mo. Yung kanina, yung first sequence na may mga apoy-apoy. Conscious yun sa inyo on your part na kasi ang dami yung mga nagawang action eh. So ito yung parang magpapa-unique. Yes, but that was essential to the story. But higit doon sa nakita nyo, yung siguro yung dahilan kung bakit siya nandun ay kinailangan talagang ma-introduce yung character ni Atoy at kung ano yung background niya, kung gaano kadelikado yung ginagawa niya bilang isang sundalo. At bakit niya ipinagpalit ito sa kanyang buhay, diba? Ba't siya bumalik? Pero ang tanong babalik ba talaga siya absolutely sa kanyang buhay o meron din ba siyang remnants na gusto niyang gumawa pa ulit ng mga ganun? Kaya mangyayari sa kanya, after kasi nung nakita nyo, umalis siya sa pagsusundalo at tinuloy niya yung pagiging parang tracker niya. So yun yung side job niya na naghahanap siya ng mga tao na nawawala, kahit mga bagay na nawawala. So hindi siya actually sanctioned ng gobyerno. So para siyang may pagka-vigilante in a way. So yun yung magiging takbo ng kwento. Nagagamit niya yung skills niya as a soldier and yet ginagamit niya ng tahimik. Is it illegal? In a way, yes, pero nakakatulong siya. Ginagawa niya yun dahil sa mismo may mga hinahanap siya sa sarili niya. Yung kasagutan ng kanyang nakaraan, iba hinahanap niya yung bakit ba niya hate yung tatay niya, bakit ba namatay ang nanay niya. So in the process ng paghanap ng ganitong mga bagay sa sarili niya, sabi ayokong parang siya, iniiwasan niya yun, yung sarili niyang problema. So doon siya sa iba tumutulong. So yun yung ginagawa niya. So di Kuya Dong, last na, what makes you still accept teleseries? Kasi yung ibang contemporaries mo parang they wanted to rest na, di ba? Or maiklian na lang. Pero ikaw, game na game pa din. Well, siyempre aminin ko hindi naman siya madali. Especially sa edad. Edad din. Sa edad. It really takes a certain level of commitment and it has to take a certain level of love and passion for the craft. Ako kasi I respect and appreciate fully the craft of being part of a teleserye. Dahil dito ako nagsimula. Dito ako talaga nag-umpisa sa TV. Yung paggagawa ng movies nangyari na lang yan later on. Pero ito talaga yung naging core nung nag-uumpisa pang lahat wala pa rin ibang sigurong gustong kumuha sa akin noon, may mga nagtiwala sa akin. At walang iba yung kundi ang GMA. That's why tuwing merong ganitong klaseng show on GMA, I would always love to collaborate with them.